Ngayon pala ay gagawa kami ng charging station para sa mga electric cab or electric car. Sa hindi pa nakakaalam, tapusin nyo po ang video nito para malaman nyo kung paano namin ginawa. Tirada Paps, mauragod gyapon, gahapon. Yes, hello mga kamaster. Ngayong araw pala ay gagawa kami ng charging station para sa mga electric cab or electric car. Bali, nagpiping pala kami gamit yung mga empty pipe at yan yung pinapasokan namin ng wire ngayon. Bali, ang gamit natin na wire ay 5.5 mm squared para sa ating gagawing charging station. At sa side na to ay ginamitan na namin ng PVC pipe yung aming mga pipings dahil yung ginamit natin na empty pipe ay yun lang yung supply natin na main feeder papunta sa ating electrical room. So karon mga master no, di ata diri sud sa electrical room mangita ta diri og asay spare na pwede na to matapan sa atong main feeder sa atong charging station. So ready na ni siya na diri no. Nilaho sa ni siya so karon magtaon na tag meter o mangita katapan siguro naran ni diri siguro mga bakante mangita ta diri sa sulod. So kini nara bakante. So, kinatutapan, 30 amperes, no? Kaya atong gamit na wire is 5.5. So, hindi ka natin makapat-tap, no? So, di ka. Best kauban niya po nato desi ko, ano? Kasi nga, DJ ko, no? DJ. DJ. At ngayon pala ay sinisimulan ko na yung wiring installation ng ating electric meter papunta sa ating main breaker. At sa mga kamaster natin dyan nga nagtatanong kung bakit hindi nakaayos or naka-arrange yung mga wiring sa loob ng gutter, ang sagot ko po niyan ay kaya po yan nagkakaganyan dahil sa mga additionals na mga electrical wiring at bawat additionals ay iba't ibang electrician yung gumagawa kaya ganyan po yung ayos ng mga wiring. So bali focus na lang po tayo kung ano yung ating ini-install ngayon. Ang importante inaayos po natin yung ating trabaho kaya wag na lang po natin pakialaman yung trabaho ng iba kasi sariling diskarte naman nila yon. At kadalasan talaga ganito yung nangyayari sa loob ng panel board natin at gutter dahil sa mga additional wirings kaya po nagkakaganyan po yung mga ayos ng mga wirings. At kahit gustuhin ko man na i-arrange yung mga wirings sa loob ng panel board ay hindi po pwede kasi naka-energize na po yung panel na yan at hindi basta-basta natin yang ma-off dahil naka-operate po yan 24/7. Kung gusto natin yang i-off ay kailangan pa i-schedule dahil hindi pwede natin yang galawin na naka-energize dahil kunting pagkakamali lang natin ay siguradong marami yung madadamay, hindi lang tayo pati na buhay ng ibang tao. Kaya para sa mga kamaster natin dyan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, bago natin gawin ang isang trabaho, dapat alam natin kung paano ito gawin dahil mahirap na pag tayo'y nagkamali, wala nang rewind lalo na sa ganitong uri ng trabaho. At dahil tapos na po tayo sa termination sa loob ng panel board, dito naman po tayo magte-terminate sa electric meter. Bali, pinalagyan nila to ng electric submeter dahil daw para ma-monitor nila kung magkano yung konsumo ng kanilang bagong charging station. At yun, natapos na po tayo sa ating installation at na-energize na natin yung main breaker. Kaya ngayon ay subukan nating i-test yung outlet kung mayroon na bang power. At yun mga kamaster, mayroon siyang reading na 227 volts. So bali yung gamit natin sa paggawa ng charging station ay isang enclosure na NEMA 3R. So bali, binutasan lang natin para magkasya yung convenience outlet. So yan lang po yung mga diskarte namin sa paggawa ng charging station. So maraming salamat sa patuloy na support. At huwag kalimutan i-like, share, and follow. Thank you. God bless you all.